Good morning po sa inyong lahat. Ako po uli si JDB. Pag-usapan natin ngayon itong panibagong kasinungalingan ni Never Again, Senator Ivy Marcos. Sabi niya rito, ang pinaghirapang alisin. Abo naman. Ito. Ang pinaghirapan linisin para ni Presidente Duterte, nilamon at nilaklak, malinis na nanang mga buwaya. Buwayang walang kabusugan. Matapos ni Presidente Duterte dalhin sa hustisya ang mga kriminal. Ang tanong, ilan? Ilan, Senator Amy Marcos, Never Again? Ilan ang mga nadala niya sa hustisya na mga kriminal? Yung mga sangkot dyan sa korupsyon, ilan sa kanila? Sabi niya, matapos niyang dalhin sa rehab ang mga adik. Anong rehabilitation yun? Yun bang rehabilitation, yung may 4 na sulok? Diba ilan ba? 1, 2, 3, 4, 4. Tapos 8 sulok, yun ba yun? Nicho? Pneumonia yung sakit, nakalagay doon, pero may butas sa ulo. Diba? Kinatok ng pulis. Dapat ang katok ng pulis, sa original na tokhang, katok ng pagbabago, hanggang katok lang. Nakakauwi yung kinatok. Di ba? Ang nangyari, ibang katok, putok ang nangyari. Sabi niya, siya naman pala ang dadalhin sa The Hague. Ayop din sa mind conditioning ito, no? Alam niyo, problema rin sa INC, ha? Sorry sa mga miyembro. Pero sana nag-iisip din kayo, hindi lamang yung para sa kaayusan. Bakit po? Tignan nyo nga yung mga nilagay niyong tao. At ito, sample na lang to si Amy. Di ba? Na-recommenda rin ito, na-endorso. Kaayusan pa ba dinudulot ni Amy? Marami sa mga Marcos loyalist, na mga miyembro ng INC, sabi sa akin hindi kasi kami, ang boto namin, mga kaibigan din ako ang boto namin, doon para sa pagkakaisa. Okay, so ibig sabihin yung boto nyo para sa pagkakaisa, dapat yung tao na yan magdudulot ng katiwasayan at pagkakaisa. Di ba dapat ganon? Dapat ang kanilang ini-endorso ay walang bahid. Ito matindi. Tingnan nyo naman ang dulot nito. Panggulo sa gobyerno. Di ba? Ay nako. Tanong, nalinis ba? Eto ngayon, budol time tayo. Ito yung pangako niya ng way back 2016. Sabi niya, if elected, give me about 3 to 6 months, I will get rid of corruption, drugs, and criminality. Sino ba naman ang aayaw kung ganyan ang kondisyon? Kung papalaring manalo, sabi niya, bigyan nyo lang ako mga 3 o 6 na buwan. Alisin ko yung mga korupsyon, yung droga, illegal na droga, at kriminalidad. Diba? Magiging langit ang Pilipinas kung ganon. Siyempre, ang taong bayan, sabi ko nga po sa inyo, matagal na hindi pa presidente si PBBM, talamak na ang korupsyon dito sa Pilipinas. Ang taong bayan, gusto nila maputol na ang korupsyon. Kaya nga ito nanalo Diba? Kaya nga yung kanyang boka-boka style, bentang-benta sa mga Pilipino. Kahit na pagdating sa usapin ng korupsyon, 1 piraso lang yata ang naipakulong nila. Yung nangikil pa doon sa Chinese. Puro bulgar lang ng pangalan. Wala namang resulta. Nagtatag ng 2 anti-corruption ito Mamaya pagpakita ko sa inyo 'yon. Ngayon, sabi ito na this one was kailan ito? 2020 ito yata o 21. Sabi niya, 21 ito, malapit na mawala sa pwesto When I became president, ganito sinabi ko, I can clean it in 6 months. Yung sinabi niya na kaya kong linisin yan sa loob ng 6 na buwan. Sabi nga niya, bigyan nyo lang ako ng 6 na buwan.
Oh, sabi niya, I realized nagkamali talaga ako. Maybe it's hubris. It was campaign time. Payabangan naman yan. Diba? And yet, ang taong bayan, palakpakan pa rin dito. Diba? Hinog na hinog, hiyang na hiyang sa panggagago eh. O, ganun po kauhaw ang taong bayan sa mga anumang aksyon ng sino man na lumalaban o lalaban sa korupsyon. Diba? And that's also the reason kung bakit yung pagsadsad ni PBBM sa mga surveys, iba't ibang mga survey companies, iisa, pag tinignan mo, lahat sadsad, pabulusok, pero nakakakita sila ng pag-asa sa susunod na taon sa kanyang administrasyon na may magpagbabago. Hindi nawawala ang pag-asa niya, ng taong bayan sa kanya. Ang nasa top 5 palagi, korupsyon. Diba? Yun eh. Tingnan nyo, kahit na binubudol-budol ang mga Pilipino nito na hindi nagawa yung 6 months. Sabi ng mga dilawan, ginago tayo, asa na? Ano sabi ng taong bayan? Justified naman eh. Hindi naman talaga magagawa yung 6 months eh. Hintayin natin matapos yung 6 years. Natapos ang 6 years, wala na. Diba? Admitted that he was wrong with the claim he committed 6 years ago. Ito pa, tingnan nyo. Yung issue, kasi hindi siya tinitigilan dito ng mga dilawan. Hindi siya tinitigilan, pati ng Rappler, ng fact check. Ang daming mga bumibira sa kanya dyan sa corruption sa DPWH. 2020, 4 years later after ng pagiging presidente niya, saka lang niya hinarap yan. Diba? Inamin niya, rampant ang ghost projects. Kaya yung sinasabi nilang hindi dapat tumawid sa panahon ni Duterte, ang testimonya ng mga diskaya, ang mga papangalanan, ay hindi pwede yun. Mismo, bigyan natin ng hustisya ang sinabi ni Digong. Diba? Panahon niya yan. Rampant. Pero anong ginawa? Diba? Napaka-utak nga ni Atty. Claire. Amakin mo ba naman ha? Nagpa-print pa talaga. Ready. Para mambasag, diba? Kaya ang tanong niya rito, may nasibak ba ang secretary? Ibig sabihin, nasibak ba sa issue na yan si Mark Villar? Hindi po. Kasi si Mark, tahimik lang. While Duterte is do the talking. Pag may bumira, siya ngayon pauulan na niya ng PI. Eto pa, nag-investigate. Meron silang binuong PACC. Tumangging pangalanan. Yung kanilang mga iniimbestigahan. Sabi niya, I don't want to do blind items or make a bulletin board or a noise board of our investigation. Dahil kung sasabihin ko kung sino ang aming mga iniimbestigahan, bago pa sa inquiry, di para ko pong sinabi doon sa huhulihin na siya, and that will compromise our investigation. Our reports will be submitted to the President and to the appropriate agency in courts to conduct the investigation. Ito na yung problema. 2024, October 2020. Diba? Alam niyo, totoo, ito lang po yung nakita ko na na-convict nun eh. 2018 itong kaso na to. Itong extortion ng kasong ito eh. Yung Chinese, kinikilan nila. So, mga taga-BI yata itong mga to. Hindi ko na nakuha yung, yung karugtong na clips eh. Yan lang. Ngayon, meron silang ginawa si Duterte. Ito pong TFAC. Yan. Ito, Task Force Against Corruption. Meron siyang PACC, meron pa siyang TFAC. Kailan niya binuo yung kanyang TFAC? Dahil inuurat siya palagi ng mga dilawan, October 27, 2020. Niya lang yan binuo. Ngayon, gaano po kalupit itong TFAC? Tignan nyo ha. The memorandum further granted. Sabi dyan,
The TFAC was created by virtue of a memorandum dated 27 October 2020 issued by the President directing the DOJ to investigate allegations of corruption in the entire government. Entire government. Ano ba mga ahensyang korap doon? DPWH, di ba? DOH, tapos DOH, DPWH, DepEd, Bureau of Immigration, di ba? Customs, at least 5 o 4. Ngayon, sabi rito, aside from the DOJ, the TFAC is composed of NBI, PACC, and then Office of Special Assistant to the President. Sino po ba, di ba? And then, ito wala na si Bongo rito sa sa SAP. Sa OSAP wala na siya diyan. The National Prosecution Service, NPS, and Anti-Money Laundering Council. And then the COA and Civil Service Commission and then Ombudsman were also invited to work together with the TFAC. Ang inaksyonan nito, parang 220 yung kaso yung mga complaint. So, may mga inaksyonan sila, parang 120 doon, a real case. Ang tanong, ano na ang resulta? Kamusta na? Ang nangyari po rito, puro referral yan eh. Ni-refer sa ombudsman, ni-refer sa ganito, ni-refer kay COA para si COA magsampa ng kaso. Bakit hindi ang TFAC? Now, compare naman dito sa ICI, si ICI ngayon nagsasampa ng kaso. O, di okay yun, di ba? Eto, tingnan nyo ha. Todong palusot na rito si Belgica. Nilinis. Yung reaction niya dun sa creation. Nilinis ni Duterte raw sa korupsyon ang Pilipinas. Ito. This video courtesy by One News. Of the mega task force on corruption. Kung ginawa ng front and center yung campaign against corruption, ni President Duterte, and you're part of the mega task force, ano po yung reaction niya? Ano yung biggest na nakikita niyo siguro problema because it's such a huge mandate? We were expecting this to happen po. It's a welcome development kasi po yung restriction or limitation ng jurisdiction namin mapupunuan po nitong task force. The Presidential Anti-Corruption Commission is only authorized to investigate presidential appointees, yung mga elected officials. So yung PACC, ang iimbestigahan ay mga presidential appointees lang. Ang bigat ng mandato ng PACC. So ngayon, sabi ng iba, ibalik mo na lang yung PACC. Ako nainis ako nung tinanggal ni PBBM ang PACC. Bakit? Sabi ko nga, pwede naman kasing palitan niya ng mga tao niya yung PACC. Totoo naman yun, pwedeng palitan. Bakit? Ang sablay po kasi dito, yung trabaho ng PACC, inilipat niya doon sa tanggapan ng Executive Secretary. Wala na hong nangyari. Wala na pong nagawa ang Executive Secretary. Diba? So might as well, mabuti na mayroong PACC. Pero sana binago yung mandato. Pinalakas yung kapangyarihan ng PACC. Yun ang nawala eh. Kaya lalong nagsamantala etong mga kongresista, etong mga contractors, mga senatong, di ba? Ang dapat dito, ginawa rito kasi ay ang mandato ay katulad ng mandato, kapangyarihang taglay ng ICI. Yun ang kulang dito eh. Ang PACC na to, binuo ito, kasi nga ina-address lang nila, sinasabing corrupt ang mga taga-gobyerno. Corrupt yung mga ina-appoint ng presidente na yan. Kaya ang ginawa nila ngayon, naglagay ng PACC para yung mga tauhan mismo na in-appoint ng presidente, yun ang iimbestigahan nito. Pero tignan nyo Congressmen, local government units, and yung mga government employees under Salary Grade 26, wala po kami jurisdiction, and that poses problems sa amin pong mga investigation dahil ang corruption kasi taas baba yan eh. So kaya with the task force, similar to and with our experience sa task force PhilHealth, masyado effective po ito. So kasi nga we are able.
Yun doon lang sa PhilHealth eh. Di ba yung kay Morales? O, kamusta na? Ano nangyari? Ano na nangyari? Nung panahon ni Duterte yun. Terrible problema sa PhilHealth. Di ba? Eh ngayon ang problema sa PhilHealth, hindi lang sila nabigyan ng budget. Yung tawag dito, hindi naman sila na-defund. Kasi maraming sources of fundings ang PhilHealth. Pangalawang naging problema ng PhilHealth, yung 90 billion nila, 60 billion doon nakuha ng Department of Finance. Pero nag-collapse ba ang PhilHealth? Gaya ng sinasabi ng mga DDS, hindi. Diba? Kasi meron silang sufficienteng pera. Nag-i-invest sila. Yung investment nila, kumikita. Nagagamit nila pambayad dun sa mga na-render na mga services sa mga members ng PhilHealth. Ayaw ng mga DDS yan. Nasabi nila ng mga politiko na DDS, hindi dapat ma-involve ang PhilHealth sa investment kasi pang public service kayo, katarantaduhan. Korporasyon yan eh. Dapat maging stand-alone yan. Di ba? Hindi pwedeng palaging may subsidy yan. Dapat kapag bago, 30 anyos na mahigit yan eh. Dapat stand-alone na sila. Katulad ng Philippine Ports Authority, stand-alone yan. Katulad nitong tawag dito, yung kila Mel Robles, yung ano ba tawag dito? Yung sa charity, PCSO, stand-alone yan. Ibig sabihin ng stand-alone, kumikita na sila ng sa sarili nila. Diba? Dapat ganun. Katulad ng GSIS, katulad ng SSS. Mga stand-alone yan. Hindi dapat palagi na lang sinusuplayan sila ng sinasubsidy. Although, yung batas doon sa PhilHealth, isa sa source of fundings nila ay yung sa sin tax law. Wala tayong magagawa doon. Nakalagay sa batas ng sin tax law yun na merong portion doon, certain amount, ay mapupunta doon sa PhilHealth. Ang problema, yun pa yung inalis ng nakaraang nitong sa 2025 GAA. Diba? Balik. Tsaka nung panahon nila, ang gulo-gulo ng PCSO noon. Diba? Yun yung hawak ni Garma. Nagkakapatayan. To borrow from each other's jurisdiction, reports and findings. So really, I'm really excited to start this going. Pero hindi ba yung cover? Medyo malungkot siya dyan kasi hindi na siya bida. DOJ na. Member na lang ang PACC, kaya tinawag na Mega Task Force yan Nyo nga? Yung TFAC. Ay, yung jurisdiction nyo, when you think about it, your jurisdiction covers the big fish. So when you say that you have restrictions now, what are those restrictions? It seems to me that they're referring to, for example, private contractors, in the case of the PWH. Yeah, go ahead. The limits of our jurisdictions, ma'am, are only for presidential appointees. So yan po yung secretaries, undersecretaries, assistant secretaries, and directors, regional directors, not all directors. Siguro at pinakamababa sa amin, Director 3. Meron pa, Director 1 to 4 po yan before it goes up to ASEC. Pag bumaba na sa mga Director 1, 2, supervisors, yung mga mas mabababang ranking, sandigan na po nag-fall for civil service, so ombudsman. So doon po medyo nahirapan, especially yung mga elected officials. Ang dami yung complaints sa mga LGUs, sa mga elected officials, yun nga, legislators, na hindi namin mahawakan. See? yung mga politicians elected, hindi nila naiimbestigahan. And that is the reason kung bakit hanggang ngaw-ngaw lang si Duterte noon. Di ba, Helen Lim? Na mang corruption dyan sa PWH, rampant, si congressman, ganyan. Tapos, wala nang nangyari. Iningay lang. Di ba?
Sumagot lang yung pinangalan ng congressman, fuck you. O, wala na. Dahil nga presidential appointees lang po ang aming jurisdiction sa PACC. Sir, kasama ho ba, for example, si Secretary Villar? You are investigating the DPWH primarily, but the President at the same time has already apparently given Secretary Villar a free pass kasi mayaman naman daw siya at malamang hindi siya corrupt. From your point of view po, should he also be investigated as a Yun nga, nalala ko to, yung katuwiran ni Mark Villar noon. Eh, mayaman naman na kami. Hindi naman ako magdanakaw dyan eh. Yung kapabayaan. Sabihin natin hindi ka nagnakaw, yung kapabayaan sa trabaho. Bakit naging rampant yung ghost projects? Ang panahon ni Bonoan at panahon ni Mark Villar, presyo lang ang pinagkaiba. Pero yung problema, ghost projects, pareho lang. Ang tanong na malaki, bakit? Di ba? Pareho lang. Oh. principle? Kasi, sir, ano kami, I am an appointed official. I work for the president, basically. So, kung ano yung direction niya, that's what we take. Okay, so ibig sabihin niya, hindi niya, kasi sabi niya, di ba, ang PACC, ang covered nila na imbestigahan nila, yung mga presidential appointees, okay. Tinanong ngayon, what about Mark Villar? Ang sagot niya ngayon, hindi ko alam kasi depende yan kung ano yung ichuchuchu sa amin ni Duterte. Di ba, Helen Tan? Ganon ang sinasabi niya rito. Oh, iwas na. Naipit bigla So you're not going to? So you're not? Well, hindi. We clear yung Kaya walang investigation din nangyari noon sa DPWH. Kasi hindi po pinaimbestigahan ni Duterte sa PACC ang DPWH sina Mark Villar. So yun po yung sagot kung bakit walang nangyari. Di ba? Sabi ni President Duterte. So hindi. But however, things may change if evidence will present itself. And as pero sir, hindi ba alanganin yan na the premise being pag mayaman ka, hindi ka magnanakaw? Because that virtually says na ang nagnanakaw lang talaga, yung walang pera, samantala yung mayaman, hindi nila kailangan ng pera, hindi sila nagnanakaw. But lugi naman kami doon. Kaming mga walang pera lang ang magnanakaw kasi wala kaming pera. Tarantado rin ang katuwiran ni Mark Villar, ano ho? Grabe ho, napaka-bias. Napakasama ng ugali ni Mark Villar sa aming mga mahihirap, sa aming mga walang pera, na kami lang ang magnanakaw. Kasi silang mga mayayaman hindi na. Aba, teka muna. Sino ba? in truth, sir. Ang dami nga nagre-reklamo sa mga negosyo nila. Historically, yung mga mahihirap, bali lang nakukuha, yung mayayaman ang milyon. Tama. Bilyon. Meron mga mayayaman na magnanakaw pa rin. Pero alam niyo sir, iba kasi pag meron ng ebidensya. So I think No, they're not talking diba, they're not talking about evidence. this may change. So Okay. Alam niyo pagkatapos ng interview na yan, tirantad ng ng atake ng mga trolls, ng mga bashers, mga DDS, yung One News. May rason kung may ebidensya, you're open to investigating Secretary Villar. of course, that is always the case. Example sir dyan, yung dito nga ako sa issues ng legislators. Wala naman kami jurisdiction sa legislators pero we can't keep a blind eye dun sa mga nagsasubmit sa amin, mga nag-report sa amin, contractors, mga taong bayan na nag-report. So may contractor pa na nagre-report sa kanila na si congressman sa senatong nangikil. Wala silang aksyon. Ang PACC inutil. Uulitin ko, PACC inutil. Diyos ko. So Yun na nga lang 220 cases Ano naging resulta? Naipasa rin doon sa TIFAC. Anong ginawa ng TIFAC? Kumbaga, hinimay-himay. Kayo na magdemanda. Under ng Department of Justice. Diba?
Tapos ang tanong, resulta, ano, kumusta? Wala. Si Saldi Ampatuan, 2018, naalala ko nun, ito nahatulan. Ay hindi, nahatulan ito, ano nung peche. O, hindi Saldi Ampatuan, yung mayor ngayon. Oh. Ay nako. And sinasama ho namin sa report yon, and then we pass it to the Report lang, we pass it to the president. president and to the appropriate agency for action. See? Ganun lang ang ginawa nila. Wala talaga. Yan ang rason, sir, kaya tinanggal ni PBBM yung PICC. Useless at pambulag lang sa mga Pilipino sa totoong korupsyon. Okay, pang-display lang pala yung PICC ni Belica. Tigong, that's correct. Kita niyo naman klase sumagot. Tapos magsisenador. Konti lang ang inangat niya ng level kay Lito Lapid eh. Ay nako. Okay? So yun ang sinasabi ni Senator Amy Marcos na nilinis daw ng tatay niya. Tatay Digong niya. Ay nako, ewan ko ba paano naaatim ni Amy na paglolokohin ng ganyan ng mga Pilipino? Di ba? Nadala naman si Digong sa ICC dahil wish niya yan. Wish niya. Oh. Siya ang may kahilingan yan. Sabi nga, be careful with what you wish for because pagka nangyari yan, baka pagsisihan mo. Oh. Di ba? Itong mga to hindi lang marunong rumispeto eh. Ginagamit kasi nila si Duterte. Sabi nga ni Duterte ron galang yung proseso. Tapos itong mga to tutol sa ICC. Di ba? Bakit? Kasi ginagamit nila yon. Maraming mga Pilipino ayaw sa nangyari na pagka-arrest at pag-deliver sa kanya sa ICC. Kaya ito naman ginagamit nilang dahilan. Pero kung titignan nyo, mismo si Digong, pabor sa kanya. Pabor siya. Sabi nga niya, parang nasa hotel lang siya. Oh, di ba? Ay, nako. Kundi pa talaga dahil kay PBBM, di mauungkat yung mga katiwalian sa gobyerno dahil kahit nung panahon ni Digong, wala siyang ginawang aksyon. Pero si PBBM pa din, sinisisi ng mga engot na didishit. Pasensya na po kayo, ma'am. DDS po kasi talaga sila eh. Okay?